Bakit? Ano ang meron sa politika or sa pagsisilbi sa bayan? Ayun. Kasi minsan, yung word na politika, di ba? Medyo may negative connotation eh. Bakit patuloy kang bumabalik sa pagsisilbi sa taong bayan? May mga batas na nakita ko habang wala ako sa gobyerno na kailangan, like for example, hindi natin inaasikaso yung mental health. Di ba? Kaya yun naman ang pinurso ko doon sa pagbabalik ko, yung mental health law. Kaya meron na tayong mental health law ngayon. At saka yung mga scholarship ng mga gustong magdoktor. Kasi ang tertiary education na pinasa namin hanggang tertiary courses lang. Hindi pwede yung medicine proper. Hindi pwede yung law proper. Yes. Hindi bali na yung law proper. Maraming abogado masyado eh. Yung Medicine. maraming doktor na kulang sa atin sa Pilipinas. Yes. So, yun yung mga nakita kong kulang. So, I went back to the Senate in 2010 and based on my experience, again, formulated this new laws. No? Na marami-rami din naman pagkatapos nung first term ko, itong second term ko na 12 years. Ganon. So, ngayon, nung matapos kami ng 2022, ako naman kasi, nangyari sa amin noong 2022 kami ni Senator Lacson eh. Kumbaga sa nag-offer lang naman kami ng alternative eh. Maraming kandidato, di ba? Yung sa amin, kami alternative. Meron kami programa. Alam namin kung ano gagawin sa gobyerno. May experience kami. Iba gusto ng mga kababayan natin, okay lang. But we offered ourselves. Total, wala naman akong gagawin nun eh. So during that time, from 2022 up to now, nakita ko na naman, meron na naman akong nakikitang mga kailangang ayusin sa gobyerno na nung panahon na nandoon ako, iba tinangka namin, hindi natupad. Yung iba, hindi namin nakikita. Na ngayon, nakikita ko. Maganda rin yung wala ka sa gobyerno eh. Medyo mas wide ang perspective mo eh. Hindi ka Sa nako-confine mga ordinaryong citizen, nakafocus ka, or yung parang Oo, araw-araw na pamumuhay, nakikita Oo, mo nakikita yung ko. kakulangan at Oo. pwede pang magawa para sa mga kababayan natin. Correct.